Dear DJ Cory, paglaba ko sang panty niya, may nakita ako nga. Oo, hindi ako pwede magsala. Ginusisa ko kaginsimhutan ang ginlabhan ko nga panty niya. May duga. Duga sang isa kalalaki. Asa san naton kaya magpasensya? Hasta san naton kaya mag-agwanta sa ngalan sang paghigugma? Ang feeling bala nga balaan mo nga may sala siya nga ginahimo pero ginapili mo na lang nga magbulag-bulagan. Hindi tungod kay dugay na kamo, kundi tungod palangga mo siya. Sobra pa sa kaugalingon mo. Itago lang ako sa ngalan nga Dave. Simple lang ako nga tawo. Hindi ako ang type sang lalaki nga ginahandom sa mga babayi nga mangin boyfriend o kunbana. 5'5" ang height, chinito, hindi gwapo pero pwede na. Hindi man maalam, pero madiskarte sa pangabuhi. Nagatrabaho ako sa isa ka cellphone retail shop sa isa ka mall sa downtown area. Ang sweldo okay lang. Kaya man buhio ng isa ka single na lalaki. May commissions man, gani maka-extra ako kung dako ang benta. May girlfriend ako subong, actually live-in na kami. Si Anne. Layo gid yang agwat namon kun looks lang ang pagabasehan. Gwapa siya, maputi, confident maghambal. Medyo maunod pero cute. Ang feeling bala nga do permi ka lang ara sa giyera kay ginapakigbato mo siya. Ma-appeal abi si Anne, kag very charming. Bisan ang amo niya gani nga pwerte ka suplado makuha niya pang buot. Swerte ko gani nga akong ginpili niya sa kadamo sa mga nagadiskarte sa iya. Siguro nadala sa pagka-gentleman ko. Si Ana ang type sang babae nga mapinalanggaon, maatipanon, nami magluto. Permi lang may surprise kung birthday ko o kung may espesyal nga okasyon. Mahambal ko nga wife material si Anne. Very confident pa siya, nga klase sang babae. Wala siya may ginapili. Ano man ang estado sa kabuhi mo, kaya niya atubangon sa imo nga libel. Actually, hindi planado ang pag-live-in namon. Biglaan lang. Madamo ang pagtilaw nga naagyan namon nga duha. Una kami nagkilalahay sa isa ka bread store sa SM. Baker ako dati, siya naman isa ka kahera. Palawak ka klase nga kahera, palawak ka in a very smart and charming way. Fast forward, 3 months after, gulpi lang ako, nakabaton sang text message halin sa iya. Ma-resign ako na siya. Ako ang tipo sang tao nga hindi pala bakal sang load. Pero sang time nga to, nagpa-load gid ako para matawgan siya. Kag punggan sa iya nga plano nga mag-resign. Sang gabi nga ato, ginagda ko siya nga makaon sa isa ka fast food. Nahuya pa gani ako kay burger, fries, kag float lang ang kaya ko nga ilibre sa iya. Pero ayos lang kuno Wala siya nagpakita sang sign nga na-turn off siya. Nag-resign gid man si Anne sa bread store nga ginaobrahan namon, and after a few months nag-resign man ako sa bake shop kag nagtrabaho sa ginahambal ko nga cellphone retail shop. Fast forward, isa ka gabi nakibot ako sa akon nga katulugon sang may nagapanawag sa ngalan ko. Si Anne, obviously hubog siya. Alauna sang kaagahon to. Sa kakibot ko wala na ako nakapamangkot kung naano siya kag nga nakalabot siya sa balay. So ginpasulod ko siya. Naghangyo siya nga kung pwede sa akon siya kuno ani matulog kay hindi na siya kuno kasulod sa boarding house niya. So nagpasugot ako. Pero samtang ginatulo ko si Ana, hindi ko mapunggan nga makabatsyag sang hindi amo. Kag amo man siya. Ginagda niya ako nga magtupad sa iya. Kag naghalukanay kami. Kag natabo kami. Though hindi ako kapati, sa tuod lang. Feeling ko akong pinakagwapo nga lalaki sa kalibutan sang gabi nga to. Tungod nakascore ako kay Anne. Pagkatapos ang gabi nga to, back to normal lang kami nga duha. Daw sa wala lang sa may natabo, gintry ko man nga mangi normal sa iya. Galing palangga ko gid siya. So ginpangaluyagan ko siya bisan wala sang kasiguraduhan. Nangin porsigido ako. And nangin effective man. Kay nakibot na lang ako isa ka adlaw ginhambalan niya ko nga I love you. Fast forward, 4 years na kami. Kag nagaupod sa isa ka balay. And then,
Sa umpisa, hindi magpasugot ang ginikanan ko nga mag-star kami nga duha sa amon nga balay kung hindi pa kami kasal. Abi ko gani, malipayon kag kontento na kami nga duha. Pero, diri na gali maumpisa ang amon nga kalbaryo. Ako, balaan ko sa kaugalingon ko nga loyal ako sa iya. Balay, trabaho, mobile games, amo lang na ang pinagkakaabalahan ko. Galabot man sa punto nga nagakaubusan kami kwarta, pero kaya lang, kabalo man kami magdiskarte nga duha. Isa ka adlaw nagka-problema siya sa iya nga obra kag napabarangay siya. Natingala ako nga ang isa ka opisyal sa barangay, hindi ko lang pag-imit lang ang posisyon niya ha. First time lang nila magkita ay isang girlfriend ko, pero daw close na sila. Wala ko lang ginpadalman, kay base mabinuligon lang gid man siya. Naglabot sa point nga nadulaan sang obra si Ann, ako na lang ang nagatrabaho, stay at home lang siya. Medyo nabudlayan ako kaysa tuod lang mas dako ang sweldo niya sakon, pero ayos lang kaya pa man. Naglakat ang mga inadlaw, may nanotisyahan ako nga daw hindi amo. May nagbago sa girlfriend ko. Pero may siya nagatalikod kung magtulog kami, kung inakupaan ko siya, wala siya nagabalos. Daw wala lang. Hamba ko, basi ginaabot lang siya, ginatopak. Until one day, naglaba ako, pati sang iya nga lago. Ginlabhan ko, tanan, pati panty niya. Sang kusuon ko na taning panty niya nga pula, may nakita ako. May nagtapik sa kamot ko nga basa kag madanlog nga bagay. Hindi ako pwede magsala. Kilala ko kung ano ato, duga sang lalaki. Hindi ako pwede magsala. Sa baho pa lang balaan ko na. Kasi muhot ka masang Zon Rocks. Daw mo na. Lalaki ako kag balaan kong itsura kag baho sang duga nga nagagwa sa pagkalalaki ko. Hindi pwede nga sa ako natuhalin kay munog isa na kabulan nga wala sang may nagakatabo sa mo ni Ann. Wala man ako sang may nahimo. Wala man ako plano nga sukmaan siya. Nagdulo na lang ang luha ko samtang ginakuso ang panty niya. Palangga ko ang girlfriend ko pero nga aamusin ni. Nga nahimo niya ini sa akon. Kanan ginahimo ko man para mangin maayo ang relasyon namon. Pati paglabas ang iya mga bayo, pagbakal sang paborito yung pagkaon, tanan nga gusto niya nga himuon ko, ginahimo ko. Kung kaya ko. Isa kagabi, late na siya nga nagpauli. Mga 11 na to. Ginhandaan ko pa siya sang pagkaon. Hambal ko, gusto mo sang juice? Maluto ko sang paborito mo. Nagihom lang siya sa ako, nanibin, kag nagdiretso sa kwarto. Nagtupad ako sa iya, gingkupaan ko siya kag ginhambalan nga abi mo ka. Malangga tagid ka, sobra. I love you too. Sabat niya sa ako nga may dala nga panguyab. Wala sang feelings. Isa ka adlaw nagapaligo, siya, nag-ring ang cellphone. Wala niya masabat ang tawag pero nakita ko nga may message. Nabasa ko ang text ni barangay official. Hambal niya, diin ka, kita ay ta, sa dating tagpuan. Sa dating tagpuan? Buot silingon, kapila na sila magkita ay. Palangga ko. Nga ang munang pamangkot ko sa ugalingon ko. Anong nahimo ko? May kulang pa bala sakon? Tanan ginahimo ko, tanan ginahatag ko. Basta makaya ko, pero nga nagligad ang mga binulan, wala man gihapon sa may pagbago sa aton nga duha. Kung gapamati ka man or nagalantaw ka dira, tani maintindihan mo ang sakit nga ginbatsyag ko. Kada puli mo, mapanimahuan ko sa imong baho sang lalaki. Ang panty mo ginalabahan ko, may duga. May ara gihapon duga sang isa ka lalaki, pero okay lang. Labahan ko, hasta mangin matinlo liwat. Amo man gihapon ang pagpalangga ko sa imo. Wala gihapon sang nagbago. Ginabutang ko lang sa pinsar ko nga basi magbago ka pa. Basi matun-an mo ko liwat nga palanggaon parehas ang pagpalangga mo sa akon sa una. Ako lang. Basi makabugtaw ka kag ma-realize mo nga ako lang deserving sa pagpalangga mo. Basi temporaryo lang ni ang pagtinunto mo.
Hindi ko kabalo kung paano ko ni-open sa imo. Hindi ko kabalo kung paano ta kaprangkahon. Pero isa ka adlaw, nakakuha ako sang kusog para sukmaan ka. Wala ka sang ginsabat sa akon, kundi nagngoy-ngoy ka lang. Pero bisan wala ako sang may nakuha nga sabat sa imo, ginbaton ta kagihapon. Pagkatapos sadto nagmag-an ang pamatsyag ko. Sobra. Nabatian ta lang ka nga nangayo sang patawad sa akon. Okay na ko. Sa subong, DJ Cory, nangin maayo liwat ang relasyon namon sa girlfriend ko. Nagbalik sa dating amon nga pagtamdanay. Puno sang pagpalangga kag kalipay. Nagbalik na siya sa dati, nangin masinadyahon na liwat. Hambal niya pa, believe siya kuno sa akon. Ginpamangkot niya ko. Paano ko kuno nakaya ang tanan? Ginsabat ko siya, simple lang. Tungod pa lang gata ka. Ginhakos niya ako. Kag naghambal, I love you. I love you very much. Salamat kaya wala ka nang give up sa akon. Asa din lang ako, DJ Cory, kabay pa nga makahatag sang inspiration ng akong istorya sa tanan nga followers mo. Kung kisa sa isa ka relasyon, may isagid nga nagaliwas ang banas. Hindi lang kita mag-give up dayon. Kaya ang tuod nga pagpalangga, wala basta-basta nag-surrender. Love, Dave.